Sumainyo ang Panginoon. So, patuloy po tayo sa ating pagpililan sa pagbalitan natin muli. Kasama natin po si Lucy sa tema na Maria Pagpiligrino ng Pag-asa. At ang ako ay pinamanig sa ngayon ay humadaw at ihulog ang mga laman. Bahagi ng patuloy ng pagkikilan. Alam nyo, yung sa Latin, tawag nito ay dum in alto. Move out into the deep. Umalakad ka. So bahagi yun, ako sa ating makita namin na ito si Pedro kasama kanyang kasama na yun walang huli. Hindi pa sila mga alaga. Sila yung mga mangingisda na ito. Bahagi yun na wala. Kung minsan nakita namin may mga pagkalunan na yung mga bagsak na bagsak. Gawa na kami. Marami tayong mga worries, mga pag-alinlangan, mga kabiguan, ibang uri ng kabiguan, o maaaring gawa ng kasalanan. Ngunit huwag natin kalimutan natin na may ipinapahayag ni Jesus. Nawawin na natin na katulad ni Pedro at ang kanyang mga kasawa ay pumalakot tayo at may hulog natin yung lampan at maranasan natin yung karangyaan ng Diyos. At ito yung huwag namin kalimutan jubileo ay makita natin yung kawalan natin, ang kasalanan, pag-iwalay at mga lungkot sa buhay. At naman, dinulog natin mapuno tayo kay Jesus. Mapuno tayo kay Jesus. Makita natin yung ating pangailangan kay Jesus. Maaaring katulad ni Pedro, tayo ay maramdaman natin na hindi tayo karapat-dapat. Wala namang sino sa atin ang karapat-dapat. Bahagi yun. Tayo ay ginagis ng Diyos kung aming karapat-dapat. Pero huwag natin kalimutan na katulad ni Pedro, kung isang pinabanggit natin, umayo sa aking Panginoon sapagkat ako'y makasalanan. Pero sa Jesus, hindi lumalayo sa akin kahit na tayo mga makasalanan. Kung isang matindi pa ngayon ibang tao, inalayo ng tayo kasi ang tingin nila yan mas makasalanan tayo. Pero sa Jesus, sa gitna na ating pagiging makasalanan, hindi tayo lalayaman ni Jesus. Ipinapahayag niya ang kanyang awa sa gitna ng ating kahinaan at gawa, makapagpanibago ito sa atin. Kaya bahagi yun, yung pahayag ni Jesus na bumanang niya, isang pagtawag ng may pag-asa. Kasi inaw na yun, hindi ako coding. Kasi kapag wala akong coding, baka lalo tayo talo. Baka yun, kaya may coding ko na ako para dito na lang ako bumuto. So, dumali. Alam nyo, kung minsan, may mabigat ng mga simulang, ito yung isang panyaya at isang hamon.
Kumisa na ako yung nagsasalita katulad na naman last year. Para baga kami in-place na lang tayo. Kung tusin, ayaw ng Diyos yun. Parang sinabi mo na, kumita naman ako katulad last year. Pero hindi na, mas mahal ngayon ang bilihin kaysa last year. Kaya kung kumita ka rin katulad last year, ay lugi ka na kaysa yung last year. Kaya yung hapon ay pinahayag din sa sila, isang hapon na ulit, tayo ay lumago. Pero kinakailangan natin, pumalaot tayo. Kinakailangan mangisda tayo. Kinakailangan ihulog natin yung ating dampan. Kaya pahayag ako sa amin natin, isang pag-asa na ipinapapanig ng Jesus natin, na tayo ay paanyaya natin, na tayo lahat ay may pag-asa. Ayaw niyang tayo ay mananili na lamang sa pagpanga na nakatumanga. Kinakailangan tayo ay kumilos. Kinakailangan na bumalik tayo sa pananampalataya. Marami tayo dapat na makita sa ating pananampalataya. At sabi ko natin, hindi lamang yung kaalaman ulit natin. Yung intensity. Nung ibig sabihin ng intensity, mas ramdam namin yung bigat ng ating pananampalataya na may paginiwala sa Diyos na alin na higit kayo sa akin. Kasi kung tinignan lang natin yung ating sarili, talagang maliit lang tayo. Pero kapag tinignan natin yung pagkilos ng Diyos, makita natin maraming gustong ibigay sa atin. Ano pa ang sabi ng kasulatan? Sa mga bagay na maaaring hindi pa natin nakita sa ating mga pagdaan. So, bilang mga Pilipino, ang paanyaya ng Diyos ay patuloy na humakbang ng sabay-sabay. May pagtitiwala na nakita natin sa gitna ng maraming giyera, kahirapan, at mga sugat. Ang paanyaya ng Diyos ay magkaroon tayo ng tamang sa gitna ng maraming paghihirap sa lipunan na nagalaman. Sa atin, una, big prayer. Napakalaga, kaya napanggit ko kahapon, lex orandi, lex credendi. Lex, L-E-X, orandi, O-R-A-N-D-I. The way of prayer, lex credendi, L-E-X, C-R-E-D-E-N-D-I. The way of belief. O bahagi mo, the law, kung literal, the law of oneself is the law of belief. Kaya, yun ang kalimutan sinasabi natin. Nagdarasal pa tayo. Marami tayong gusto, pero yung nagawang makita natin, ipinagdarasal pa tayo. Wala lang. Wishful thinking lang. Hindi pa nalaman ko. Kinakailangan nyo, lumusong tayo sa panalangin. At malalim na pakipagkasundo. No? Hindi kumisan sa atin natin, yung kapayapaan natin, yung ang tingin lang natin peaceful coexistence. Kinakailangan natin ng tunay na
pakipagkasundo. Makita natin kung ano yung mali. No? Kung ano yung mali. At kinakailangan natin tutukan kung ano yung mali o else. No? Kung ulit-ulitin lang natin yun. At malalim na paglilingkod. Hindi lamang kung tawagin natin ay yung token charity. Para inapon lamang ano yung sabihin na ng token charity. No? Yung pagbibigay ng tulong, pero mabigyan mo lang ng tulong. Tapos wala na. Wala ka talagang wala ka naman talagang pusong para sa kanila. Bahagi ng pagpapayo ng kanila yung matugunan natin patuloy na pangailangan ng bawat tao na kinalalagan. Sana, hindi lang natin matulungan natin yung tao natin. Matulungan yung kanyang sarili. Kanina ay pumunta ako sa isang hardware, isang malaking hardware. At nakita ko doon, yung mama ay sinusulatan niya kasi yung yellow stripes, no? Yung yellow at saka yung black, no? Nilagay ng stripe na black, so yellow mo na lang, ay sinusukat niya bawat isa. No? So kung yun ay 2 or 3 inches ang difference ang bawat isa, sabi ko naawa ako, bumaba ako, paris na ako, nasakyan na ako. Ay huminto ako, sabi ko, Nay, gusto niyo ba magtulungan ko kayo yung sa ginagawa niyo para mas madali? Kumuha ko kayo ng karton. Yung karton mo ang sumata ninyo. Kasi yung ginagawa niya ay yung metro, sinusukat niya, metro kay metro. So, mano-mano, isa-isa. Kaya ang daming strike na yun. Eh kung may karton siya, ilagay niya lang yung karton, hubuhin ka niya, buhin. Hindi madali, no? Bahagi, maliit na bagay yung ulutusin. Pero napaninulay ko, kung tayo ay gano'n, sana siguro lalago tayo. Sabi ko yung mga injit, kapag karanasan ko ito, sabi ko si Vitalista, ay may pinabili sa akin ng rektor. Simusin niya problema pa naman. Ano? Bahagi yun, usang pang. Nagtanong ako doon sa isang hardware. Wala mo kanina dito. Pero ito muna, sa galing. Itatanong ko doon sa kabilang. Sa kabilang hardware kung mayroon sila. Maliit na bagay. Pero ganun nagtutulungan. Tayo mga Pilipino ay kung minsan sabi nga natin hindi tayo nagtutulungan. Maliit na bagay pero pagpapalalim yun para hindi lamang matulungan mo yung kanyang kaibigan na may hardware din pero hindi sila nakikita. Ako ang tinutulungan kasi ako may kailangan no? Kaysa sa isa-isa ko pang hanapin yan sa ibang hardware. So ganun mo yung paglilingkod. Bahagi yun. Kaya, ang hamon ay ulit, yung tunay na pagtulong, tunay na pag-ibig. Consistent at nagpapapanibago. Pag sinabi namin consistent, palagi namin ginagawa. Hindi lang kung kailan lang namin gusto. No? May mga tao naglilingkod sa simbahan, depende sa pare. Hindi ko consistent yun. No? Kasi hindi naman kayo naglilingkod sa pare. At kung kayo ay naglilingkod during may time, kahit hindi nyo gusto yung pare na susunod, maglingkod kayo. Bakit? Sa Jesus ang pinaglingkod ko tayo. Ano din yun? Babaguhin kayo nun. Babaguhin kayo nun. So,
Ito ay nagbibigay ng kasamang pagkilos ng sakripisyo, pakikiisa ang pagkilala kay Kristo. Lalo-lalo na sa mga mahihirap, sa mga may sakit, at saka sa mga walang-wala. Bahagi yun na kung saan tayo nahamon ng sabi nga natin, ang pagpapatawad, pagbabahagi ng ating talento, at katarungan. So, muli, bahagi rin ito ng sabi nga natin ito ay patuloy natin healing to mission. Hindi ba pwede na mag-mission ka nang hindi ka ilon? Hindi mission yun. Ano yun? Yun ay tawagin natin ay sarili mong pagkilos. Kapag sinabi mo kasi mission, may nagsugo sa iyo. Hindi mo sarili mong pagkilos. Kapag sinabi mo, may mission ka, hindi yung sarili mong mission. Kasi yung sarili mo lang, kapag sinabi mo ito sa mission, may nagsugo sa iyo. At sino yung nagsugo sa iyo? Sa Jesus, sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Tayo inaanyahan natin, iwanan natin ang aming pagkamakasarili. Yung iwanan natin ang aming kalungkutan. Iwanan natin yung pagkawalang bahala natin. At nawawali, maging mission tayo ng pag-asa sa iba. Dumalo sa panalangin, sa pag-ibig, at na tinatawag natin pakipagkapwa-tao. Bahagi yun ang kung saan makita natin sabi ka rin kayo, missionary sa world, mission, missionaries. Lalo-lalo na sa mga may sakit, mga mahirap, sa mga kabagahan, at sa mga matutanda. Bahagi rin ng pag-aaral na ito, kung tatlo, panangitan, babalik-balik tayo sa panalangin, sa mabuting halimbawa, sa maayos sa mga mahal. Ito yung pakita natin kay Kristo, Hari, Tari, at Pera. Or, Hari, Propeta, Hari. Bahagi rin na pinangalala sa atin na ito, taon na ito, 2025, ay 1,700 years na celebration din na tinatawag ang ating Council of Nicaea, yung First Ecumenical Council. So bahagi yun, pinag-iwin natin yung 1,700 years ng Council of Nicaea. Kaya po yung aming credo, dalawang aming credo, yung Apostles' Creed at yung Nicene Creed. Ano yung Nicene Creed? Yung mahaba, yun ang Nicene Creed. Bahagi yun. Pero kumikilala yun sila saan? Sa pagka-Diyos na Jesus. Kaya kung po siya, yung katanang na kung si Jesus pagka-Diyos o tama, sinagot ng ang simbahan 1,700 years. Bakit hanggang ngayon tinatanong pa rin ang tao sila, ayun ang hamon o minsan, we are sacramentalized but not evangelized. Marami sa atin natin, hindi lumalalim sa ating pananampalataya. Hindi lumalalim sa ating pananampalataya. Noong piyesta sa kaya sabihin sa tinanong ko ni Bishop, sinasamba ba natin si Maria? Sinasamba ba natin si Maria? Oo, hindi. Sagot.
Sinasamba ba natin si Maria? Oh, hindi kayo makasagot. Oo, hindi. Sinasamba ba natin si Maria? Kayo sumagot eh. Sagot, oo, hindi. Hindi. Salamat naman. Ano? Kaya kapag tinanong kayo ng obispo, o marinig ko, hindi. Kaya lang, ako po ay nakaalay ng piyesta. Ano? Ay, tinanong din siya. Late na lang, this year, 2025. Ano? At may mga sumagot na din. Oo. Ano? Eh, simple mo yun. Ano? Simpleng sagot. Simpleng tanong. Pero yung sabihin, hindi tayo malumanali. Kasi marami pang mga tao na hanggang ngayon, nakakala nila, sinasamba natin si Maria. Ano? Bahagi rin na. Kaya kung minsan, hindi tinatanong ko rin sa akin sa sarili. Kaya pasensya na kayo, kung minsan makakaba yung aking sarban. Kasi nga, baka tanong sa akin ng Diyos, kinalalalig ko ba yung pananampalataya ng inyong mga parokyano? No? Kaya ako'y nagsusumikap na mapalagi ang inyong pananampalataya. Kaya nasa sa inyo na yun, pero ako, at least ginagawa ko ng pagkilos nyo. Pero isang bahagi na makita ko natin. Kaya napakahalaga na makita ko natin. Kasi yung katanungan, pinamali ko sa ginatawag natin dokumento ng simbahan, number 17, sa pagkatalaga ko ng taon na ito bilang sa turo ng simbahan, ginatawag natin na yung pag-asa na hindi mabibiko, ay patuloy na pinagay natin sa Jesus ay tao at Diyos. Hindi lamang siya tao, siya rin Diyos. Hindi lamang siya Diyos, siya rin tao. So bahagi yun. Kasi may mga nagsasabi na, siya tao lang. Siya ay tao at Diyos. At yun ay pinagtibay sa pahayag ng pananampalataya natin 1,700 years na. Pero makita natin marami pa rin sumasama sa mga pananampalataya na natuturo natin. Tao lang yung sinasabi. Kaya pinakailangan natin ng patuloy na pagdimigay sa ating Panginoon. At ito yung hamon ng pagkaman. Saan man? Sana makita natin ngayon. Itanong natin sa ating sarili. Dumadaan ba sa aking pagtulong kay Jesus na nag-aaral sa akin upang harapin ang paglalakbay na may pag-asa katulad ng mahal na Maria.